Hello mga kaulam, sinaing na galunggong na maliliit nga na naka-seatbelt sa dahon ng saging ang aking iulamin at pritong itlog. Alam natin na magkaarkam iyan. Tapos yung patis na ipinakita ko yan ay patis ng sinaing na galunggong. Napakamalasa dahil ang iniligay kong pampaasim diyan ay hinog na sampalok galing sa Pilipinas. Shoutout nga pala kay Gerle at ako pinadalhan na naman ng tuyong kalamyas. Tapos may nagpadala pa sa akin ng kalamay na malagkit. At shoutout kay Eva na anak ng Ate Edna, nagpadala ng maring. At ang Ate Lucy na nagpadala ng atsara. Salamat ng marami, Chona, sa pagbitbit ng lahat. At alam kong napakabigat. Ang inay nagpadala din ng napakasarap na kalabasa. Namiss ko na talaga ang bulanglang, kaya tamang-tama ang inay nagpadala ng kalabasa. Ako ay magluluto ng bulanglang bukas. Dahil meron pa akong sinaing na maliliit na galunggong, yun ay nakapartner ng bulanglang. Diyos ko po, Rude. Napakasarap. Ako bukas ay magluluto ng kalabasa, na may okra, na may malunggay. Lalagyan natin ng kung ano-ano pang gulay. At sa weekend ay ipagluluto ko rin aking kapatid ng gulay. Aking dadala ng kalabasa at saka ng atsara. Ngayong araw na ito, ako ay pumasok na sa school, pero wala pa kaming estudyante dahil marami kaming aayusin bago namin pabalikin ang mga estudyante. Kailangan nakaset up lahat, kailangan cleared lahat dahil ito yung last term nila, malapit nang magbakasyon ang mga bagets dito. By the end of June and the first week of July, start na yan ang summer holiday nila. Kaya kailangan puspusan ngayon ang aming aral dahil bago sila magbakasyon, kailangan marami din silang matututunan. Mahigpit itong nangyari sa amin. Halos 2 buwan kaming naka-online. Pero naka-online man kami, puspusan din ang turo namin at maayos din naman ang aming naging online class. Ang mga bata ay napaka-engaged din naman sa mga lesson. At ang mga magulang at the same time natuto din dahil sila nag-a-attend din ng klase. Naman at sa umaga ay medyo malamig-lamig pa ng kaunti. Sa tanghali nga ay ditiring ka na ang init. Tapos sa hapon ay medyo balik ulit ng kaunting lamig. Kahit papaano ay di sa umaga ay pagpapasok ay hindi papawisan. Pero pagpatak ng Mayo ay sigurado na aring paintingan na dahil ramdam na pag tanghali din ramdam na kahapon nag-32 na ng tanghali mga alas 12:30 ganyan, alauna nag-32 na. So nararamdaman na mga next month Mayo ay di balik na naman tayo, balik tawas na naman. Ko na talagang magluto ng bulanglang, kaya sabi ko i-promise ko sa akin sarili dahil marami naman akong isinaing na galunggong. Bukas ako ay magbubulanglang ng isang bonggang may mga maligat na kalabasa galing sa Pilipinas. Naku po, talagang miss na miss ko na. Yung araw hindi ako nakapagluto dahil nga ako ay nangarag at unang pasok namin, after ko lang sa almost 2 months ay nakalimutan ko ang routine. Nakalimutan ko kung anong oras talaga ako nagising, kung anong oras talaga ako naliligo nung may pasok pa ako dati. So kanina hinula-hulaan ko na laang, kaya ako nakapaglaga-laang kanina ng mais. Salamat nga pala, shoutout kay Hazel. At ako'y nabigyan talaga ng mais na puti. Yun ang aming paboritong mais sa Pilipinas, mga kaulam. Dapat aking gugulayan, gagataan ko ng may malunggay. Kaso hindi na pala pwede dahil nabalata na pala niya. At kailangan na lamang ay ilalaga. Siya, dyan na kayo.